Marami ang nagtatanong kung ano nga daw yung pinapakain namin sa mga alaga naming lobster. Kaya samahan nyo kami ngayong araw at ipapakita ko sa inyo. Hello mga mare at pare, this is Maring Linlin, babaeng Waraynon na naninirahan dito sa maliit na baryo sakop ng Lavisaris, Northern Samar. Ngayong araw, samahan nyo kami na magpakain ng mga alaga naming banagan o lobster. Marami-rami na kasi akong nababasa sa comment section at nagtatanong kung ano nga daw yung pinapakain namin sa mga alaga naming banagan. Hindi daw kasi nila nakikita sa mga vlogs ko yung pagpapakain sa mga alaga namin. Kaya naman tara, samahan nyo kaming pumunta sa payag at ipapakita ko sa inyo yung pinapakain namin at pagpapakain sa mga alaga naming lobster. Yung sinakyan na nga lang pala namin pupunta sa payag ay itong motor namin sa dagat. Bandang alas 9 nga pala ng umaga to at mapapansin nyo mababa yung tubig dagat dahil low tide. Pagkakit namin dito sa loob ng payag, nagbukas lang kami ng mga bintana at pinto. Tapos eto si Mr. yung inasikaso yung mga ipapakain namin sa mga alaga namin. Dahil mas mahangin ngayon dito sa likod ng payag dahil habagat ngayon, kaya dito na lang siya naghati-hati nitong mga alimasag pati na ng isda. Yes po mga mare at pare, alimasag, isda, yan yung kinakain ng mga lobster. Mga sea urchins, tapos may klase din ng shell na pwedeng ipakain sa kanila. At dahil nandito lang naman yung baryo namin sa gilid ng dagat, hindi ganun kahirap maghagilap sa pagpapakain sa mga lobster. Pwedeng ikaw mismo yung maghanap at sumisid sa dagat o kaya naman pwede ka ding bumili. May mga nagbebenta din kasi sa amin dito ng mga isda o kaya naman ng mga alimasag na hindi ganun kamahalan yung mga presyo. Mas mapresko ngayon dito banda sa likod ng payag dahil habagat. Kung pwede lang talaga na maghapon kami dito sa payag, nako dito talaga kami tatambay dahil napaka-presko dito kaysa sa baryo. Pag maghapon kasi kami dito sa payag, hindi ako makakapagtrabaho, hindi ako makakapag-upload dahil wala akong internet. Meron namang signal dito, data lang, pero grabe, napakahirap makapag-upload. Habang nagtatampisaw nga pala ko dito sa dagat, sabi ni Mr. ihulog ko na nga daw yung mga pagkain ng mga alaga namin. Dito ko na nga lang pala ihuhulog itong mga pagkain ng mga lobster at nandito nga pala sa ilalim ng payag si Mr. tsaka yung pamangkin niya. Sabi ko kay Mr. pagkatapos kong ihulog itong mga pagkain, videohan niya yung mga lobster para makita nyo din kung paano kumain yung mga lobster. Nilagay ko nga pala sa plastic yung ibang pagkain ng lobster dahil sa kabilang kanto maraming nakatumpok ng mga lobster doon para makakain din sila. Sorry naman mga mare at pare dahil hindi ganun kalinaw yung kuha natin ngayon sa ilalim ng dagat dahil lubog yung tubig dagat ngayon. Ganyan nga pala yung itsura nila kapag naglalakad sila sa ilalim at kapag kumakain na sila. Napakaganda nilang pagmasda, napakadami na nila at tignan nyo nakalambitin pa nga sila sa net. At yung nakarating ka nga pala sa part na to, maraming salamat sa panonood mo ng simpleng buhay namin dito sa probinsya ng Northern Samar. Pinakain ko yung mga alaga naming lobster dito sa payag at meron na nga din pala tayo dito ang portable gas stove para mas madaling makapagluto. At sakto naman merong nagbenta sa atin ng isda kaya hinulog ko na dito sa ilalim ng payag. Hello mga mare, this is Maring Linlin, babaeng Waraynon na naninirahan dito sa maliit na baryo sakop ng Lavisaris, Northern Samar. May dala nga pala kaming isda dito, ang tawag nito sa amin ay ito at eto yung ipapakain natin dito sa mga alaga nating lobster. Pagkabuhos ko ng pagkain nila, sinilip ko, meron akong isang nakitang lobster dito na nakalambitin dito sa net. At dahil dito na nga lang din pala kami manananghalian ni Mr. kaya eto, nilabas ko na itong portable gas stove na dala-dala namin. Salamat nga pala Ate Josie from Maryland dito sa portable gas stove. Hindi na tayo mahihirapan at mas mapapadali pa yung pagluluto natin dito sa payag. Pagkatapos ko maihanda yung paglulutuan natin, dito naman si Mr. sa loob ng payag, sumasalok siya ng isda. Sumalok lang siya dito ng 2 pirasong isda na medyo malalaki na at yun na yung uulamin namin dito sa payag. Pumunta nga lang pala kami dito sa likod ng payag at dito na lang din niya to nalinisan. Kataba. Ito na. Nakatakas. Muntik na. Buhay ka pa pala. Natawa nga kami dyan ni Mr. dahil muntik na makatakas yung isa. Dito na nga lang din pala kami sa likod ng payag nagluto dahil mas presko dito at hindi masyadong mahangin. Ito nga pala yung sinasabi kong lutuan namin dito mga mare. Ito meron kami ditong ihawan at syempre meron din kami ditong lutuan gamit yung uling. Hindi na nga din pala namin sinama yung 3 anak namin mga mare dahil napakainit. Magpapakain lang naman kami ng mga alaga naming isda dito at lobster. Pag sinama kasi na naman namin yung mga bata dito kahit katanghali ang tapat, maliligo at maliligo talaga yan sila sa dagat. Pero natutuwa din ako dahil halos araw-araw nga silang naliligo sa dagat dito nung nakaraan kaya naman natututo na talaga silang lumangoy. Natuwa nga din pala ako dito sa portable gas stove namin dahil napakabilis lang kumulo kaya naman nilagay ko na yung isda nung kumulo na.
Dahil saglit lang din naman maluto yung isda, tinawag ko na si Mr. dahil maya-maya nito okay na to at pwede na kaming kumain. May salag. Anong ibon kaya? Yung ibon dyan. May salag sa salag ng iba. Sa Tagalog salag. Nor sinigang mix na nga lang din pala yung nalagay ko dito dahil wala kaming kalamansi o tanglad na dala. Mas masarap sana yun. Nung kumulo na, pinapasok ko na din to kay Mister para makapananghalian na kami. Grabe mga marino, kapag fresh na fresh talaga yung isda, matamis-tamis yung pinakalaman niya. Ibang-iba talaga yung mga isda na mabibili mo sa palengke, lalo na nung nasa syudad kami. Talagang ganitong isda yung mga namimiss namin. Katapos namin kumain, meron nga pala kaming nabilang isda dito na mga buhay na pwede naming ihulog sa payag, kaya ito ititimbang muna ni Mister. Dahil nai-enjoy ko talaga yung paghuhulog ng mga isda dito sa ilalim ng payag, kaya sabi ko kay Mister ako na yung maghuhulog nitong mga isda. Pinag-ingat niya nga lang ako dahil ibang klase kapag natinika ng isda na to, kaya nga to tinawag sa amin dito naman na Lara dahil malara kung makatinik. At kung nakarating ka nga pala sa part na to, maraming salamat sa panonood mo ng simpleng buhay namin dito sa probinsya ng Northern Samar. At kung nagustuhan mo nga pala yung vlog na to, pasuyo pa like and share na nga lang din at pa-comment na nga lang din pala kung saan nakarating itong vlog natin ngayon. Salamat! See you on my next vlog!